Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon, shoutout kay Rapi dyan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Natigilan si Aaron noong una at inakala niyang may ilusyon siya, ngunit nang makinig siyang mabuti, narinig niya na ang mga ingay na ito ay talagang tunog ng isang grupo ng mga unggoy na naglalaro. Panay ang huni nila, pero dahil sa sobrang talas ng boses, parang kapag naglalaro sila, isang malungkot na sigaw ang nabuo sa pamamagitan ng away. Nang gustong makilala ni Aaron, ito ay dahil nakapikit siya at madilim ang kanyang mga mata. Sa oras na ito, biglang napakaliwanag. Isang magandang tanawin din ang nakita. Ang mga berdeng puno at malago, umaagos na tubig sa mga bundok, mga ibon at mga bulaklak sa paligid, ay pumipigil kay Buddha sa paglalagay ng mga tao sa isang fairyland. Sa isang entablado sa bundok, kung saan naruroon ang mga puno ng prutas, iba't ibang sariwa at matatamis na prutas ang nakasabit sa lahat ng dako, at may mga talon sa malapit. Kapag malamig ang tunog ng tubig, nagdaragdag ito ng pakiramdam ng fairyland sa lugar na ito. Sa mga namumungang punong iyon, isang grupo ng mga unggoy ang masayang tumalon sa puno, o nanggugulo o naglaro o naghahabol, o namumulot ng prutas at kinain ng walang kabuluhan, walang pakialam at masaya. Sa ingay ng mga nagkukulitan, sinabi ni Mo na sumali siya sa kanilang koponan. Bilang isang bystander, halatang nahawaan siya ng masayang kapaligirang ito at hindi niya maiwasang mapangiti. Sa gitna ng mga unggoy na ito, ang isang malaking lumang puno ng peach ay lubhang nakasisilaw at kapansin-pansin. Ang mga puno ng peach sa pangkalahatan ay medyo mababa, ngunit kumakalat ng malaki. Malinaw, ang matandang puno ng peach na ito ay hindi makakatakas sa puntong ito. Kumakalat ito sa kaliwa at kanang mga gilid sa isang zigzag na paraan, na ilang metro ang lapad. Ang Antay-Buddha ay nakatayo doon na parang burol. Ngunit hindi lang ito may mga espesyal na katangian, ngunit higit sa lahat, ang kababaan nito ay katumbas lamang ng sukat ng kanyang katawan, ngunit kung ikukumpara sa kanyang napakalaking hugis ng katawan, ito ay hindi na mababa. Ito ay tulad ng squatting. Kahit na ang higanti at dwarf ay may parehong mga aksyon, ang kabuuang taas ay ganap na naiiba. Halos 10 metro ang taas nito at mukhang napakalaki. Namumukod tangi ito sa karamihan sa gubat na ito. Ang lumang puno ng peach ay napakalaki, at ang malalaking pulang peach dito ay nakasabit dito na parang maliliit na parol. Hindi ko alam kung bakit, ang orihinal na tanawin ng Aaron ay tinatanaw, ngunit biglang nagkontrata sa isang sandali. Tuluyan nang lumapit si Fang Fo sa puno ng peach. Isang grupo ng mga unggoy ang nakatira sa lahat ng dako. Lahat sila ay masigla at may kantab. Kahit sa pananaw ng tao, halatang napakaganda ng mga unggoy na ito. Gayunpaman, ang mga ito ay wala. Ang pinakamaganda ay ang unggoy na nakaupo sa gitna ng lumang puno ng peach. Ang kanyang buong katawan ay jade, at ang bawat buhok ay gawa sa seda na iginuhit mula sa itaas na jade. Sa ilalim ng araw, kumikinang ito ng jade, na napakaganda. Bagamat isa itong unggoy, hindi nito maiiwasan ang bibig ng unggoy at mukha ng unggoy. Naturally, hindi maiiwasang mag-iwan ng impresyon ng matulis na pisngi ng unggoy. Gayunpaman, hindi mo ito mahahanap sa unggoy na ito. Kahit na mula sa pananaw ng mga estetika ng tao, ang mga tampok ng mukha nito ay medyo banayad at elegante, upang makita mo sa isang sulyap na ang taong ito ay talagang ang nangungunang pag-iral ng pamilya ng unggoy. Tiningnan ito ni Aaron, at tumingin din ito sa Aaron sa oras na ito. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, ang space-time na Antay-Buddha ay nahulog sa pagwawalang kilos sa oras na ito. Pagkatapos, sa mga mata ni Aaron, ang orihinal na Jade Monkey ay biglang nagbago, at isang malaki at napakalakas na unggoy ang kumalat sa mga mag-aaral ni Aaron.
Nakasuot ng baluti, may pulang lubid na nakatali sa ulo at may hawak na poste na bakal, napakalakas niya. Lumipat siya. Ang sumunod na segundo, isang gintong unggoy na may matalas na tainga, galit na mga mata at matalas na pangil sa kanyang bibig, na may hawak na isang maapoy na pulang patpat na bakal, ay mabangis at mabangis. Pagkatapos nito, tumaas ang apoy sa stick at nilamon ang unggoy nito sa isang iglap. Matapos ang ganap na pag-urong ng apoy, isang maitim, mapait na mukha at galit na unggoy ang lumitaw mula sa apoy. Itim na baluti sa katawan, may hawak na mahabang patpat. Biglang nagiba ang kulay ng kanyang katawan. Ang mahabang patpat sa kanyang kamay ay naging mahabang gintong patpat. Nakasuot siya ng gintong baluti at pulang balabal. Nang muli siyang gumalaw, muling lumitaw ang isang mahabang leeg na unggoy na may matangos na ilong, nakausli ang noo, puting ulo, bughaw na katawan at gintong mga mata. Sa wakas, ang mahabang leeg na unggoy ay naging isang puting unggoy, na may hawak na bakal sa kanyang kamay, at tumingin kay Aaron ng mabangis. 6 na Diyos na unggoy. Biglang naaninag ito ni Aaron, ngunit nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, laking gulat ng buong tao. Walang ibang nasa harap niya, ngunit ang Jade Monkey ay nakatingin sa kanyang sarili na parang ngayon lang. Biglang may nangyaring kakaiba. Biglang ngumiti ang Jade Monkey kay Aaron. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Kakaiba ang ganyang ngiti. Hindi alam ni Han Sanyi kung paano ito ilarawan ng ilang sandali. Abnormal infiltration gulat, ngunit tila na sa ilalim ng mood na ito, ang ilang mga tao ay maaaring makatitiyak. Dalawang labis na magkasalungat na emosyon ang napuno ng isang ngiti, na hindi mailarawan ng isip, ngunit hindi ito nakakaramdam ng hindi komportable sa mga tao. Maging si Aaron ay halos tumawa sa kanya sa oras na ito. Nandito ka na pala. Biglang, sa oras na ito, isang boses ang pumasok sa tainga ni Aaron. Napaka-flat ng boses, parang ibinubulong sa tenga ng mga tao, o ibinubulong sa malayo. Magkahalong realidad at ilusyon, na hindi lang kakaiba at biglaan, kundi parang isang kakilala at kaibigan na masayang nakikipag-chat sa iyo. Nag-uusap ba kayo? Aaron, tumingin siya sa Jade Monkey. Mahalaga ba kung sino ang nagsasalita sa iyo? Ang mahalaga ay nandito ka, hindi ba? Napaka-flat ng boses, walang kahit katiting na emosyonal na kulay. Gayunpaman, mayroong ilang katotohanan sa kanyang sinabi, paano ako nakarating dito? At saan ito? Dapat mas alam mo kung paano pumunta dito kaysa sa akin, di ba? Kung saan yun, mahalaga ba? Gusto talagang bumalik ni Aaron, ngunit hindi niya alam kung paano magsalita ng ilang sandali. Anyway, sobrang depressed siya, kaya nagkwento siya ng matagal at nagkwento tungkol sa loneliness, di ba? Hehe, hindi na kailangang mabalisa o hindi masiyahan. Lahat ng bagay ay may iba't ibang uri ng kapalaran, at lahat ng uri ng dahilan ay may iba't ibang uri ng prutas. Ito ay tulad ng pagkain at pag-inom ng isang subo ng tubig. Tama, tumanggo si Aaron, na talagang isang katotohanan. Hehe, kung ano-ano ang sinasabi ko. Parang ganyan ka lang. Ako. Si Aaron ay sobrang nanlumo at pinatay. Gayunpaman, habang sinasabi niya ito, lalo niyang pinipigilan ang kanyang hininga. Matapos huminga ng malalim, biglang ngumiti si Aaron, hindi ba? Kung hindi, hindi ko akalain na pupunta ako dito, at wala ka dito, hindi ba? Bumagsak ang mga salita ni Han Sanchen. For a time, halatang tahimik sa paligid niya. Walang ekspresyon ang mukha ni Han Sanchen. Hindi siya galit o masaya. Tahimik lang siyang tumingin sa unggoy. Bagamat hindi niya inamin na siya ang unggoy, karaniwang tinutukoy ni Han Sanchen na ang boses ay iyon. Pangalawa, kailangan niyang sabihin ang mga ganoong salita. Natural, lalabanan ito ng Aaron. Kung tutuusin, sabi nga, hindi pwedeng mawala ang momentum. Kawili-wili, kawili-wili. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig, na parang tumatawa, kung sasabihin kong hindi, labag ito sa sentido komon, ngunit sinasabi kong oo, dapat mong sabihin na hindi ako katulad mo. Kung ano ang sinasabi ng iba ay kung ano ang sinasabi nila. Ngumiti si Aaron, ito ay hindi magalang na dumating nang hindi pumunta. Hehe, bakit ang bait mo after playing some tricks? I don't know where you get this confidence. I've never said that I think I'm smart. Natatawa ako, pero nakangiti lang ako. This is purely polite.
Anong yabang ang sinabi mo? Sa mga taong confident, ano ang problema sa mga taong confident? Kahit yung mga hindi ka ba kumpiyansa na walang mukha upang makita ang mga tao at mabubuhay sa isang mundo ng kababaan. Malinaw na sinabi ni Han Sanchen ang karakter ng mukha ng napakaseryoso, at ang kanyang ipinahiwatig na kabalintunaan ay maliwanag. Pinagtatawanan mo ba ako? Nangangahas lang magsalita at hindi nagpapakita. Halatang narinig niya ang kahulugan ng mga salita at bahagyang hindi nasisiyahang sinabi. Sinasabi ko lang yung mga taong walang tiwala sa sarili. Ano bang problema mo? O ganyan ka bang tao? Kung ganoon, hindi ako hihingi ng tawad, dahil tao ang sinasabi ko, hindi unggoy. Bulong ni Aaron. Pagkatapos ng ilang salita, nagkaroon ng katahimikan. Mukhang inilagay talaga Siya ni Aaron sa puntong wala nang masabi, biglang, sa oras na ito, ang mga unggoy na naglalaro sa isa't isa ay biglang ibinaba ang mga bagay sa kanilang mga kamay, o ang gawain sa kanilang mga kamay, na huminto isa-isa, at pagkatapos ay itinaas ang kanilang mga mata sa Aaron na may kakaibang hitsura. Storytelling channel sa YouTube. Ang buong kapaligiran ay masasabing direktang bumagsak sa lamig sa isang iglap. Halatang nakakaramdam si Aaron ng lamig sa paligid niya mula sa lahat ng direksyon. Pagkatapos, nanlamig ang mga mata ng mga unggoy. Sabay-sabay nilang ibinuka ang kanilang mga bibig at ibinuka ang kanilang mga ngipin, na gumagawa ng kakaibang tunog ng pag-igting ng kanilang mga ngipin. Bahagyang sumimangot si Aaron at hindi man lang natakot. Tahimik lang siyang tumingin sa grupo ng mga unggoy. Sa oras na ito, 6 na malalaking unggoy ang dahan-daang tumayo mula sa mga unggoy. Ang bawat isa sa kanila ay makapangyarihan, hayaan ang mga tao na tingnan ito, pagkatapos ay takot. Ang mga mag-aaral ng Aaron ay lumiliit din. Siyempre, hindi niya maalala ang mali. Ang 6 na unggoy na ito ay hindi iba. Sila ang 6 na God Monkey na nakita niya mula sa Jade Monkey nang pumasok siya. Medyo nanlumo si Aaron. Pagtatawanan daw siya nito. Kung hindi siya sumunod sa kanya, ibinaling niya ang kanyang mukha at hindi nakilala ang mga tao. May balak pa ba siyang gumamit ng dahas? Sa bahagyang pagtagilid, bumulong si Aaron, ano? Kung hindi magkasundo ang dalawang salita, gusto mo bang magsimula? It doesn't matter if we merge or not. Ang mahalaga gusto lang kitang turuan ng leksyon. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang 6 na unggoy ng Diyos ay sumugod sa Aaron. Ang mga unggoy ay mahusay na gumalaw. Ang susi ay ang mga unggoy na ito ay napakalaki sa laki at hindi maliit sa lakas. Ang 6 na stick ay tila ang diameter ng bawat stick ay hindi hihigit sa laki ng isang pipe na bakal, ngunit kapag ang bawat stick ay pinutol, ang lupa ay gumagalaw at ang mga bundok ay umuuga at ang mga malalaking bato ay gumuho. Bilang karagdagan, sila ay umaatake ng mabangis at hindi nagdaragdag ng anumang depensa. Kapag nagtutulungan ang 6 na unggoy, paulit-ulit na umaatres si Han Sanyi at hindi makatiis. Paminsan-minsan, gusto niyang umatake, ngunit siya ay ganap na iniiwasan ang kanilang nababaluktot na hugis ng katawan, na talagang nagpapalaki sa utak ni Han Sanyi ng ilang sandali. Sa paglipas ng panahon, ang Aaron ay agad na napalibutan ng 6 na unggoy. Ang 6 na mahabang stick ay sumigaw at umalis, at ang nabasag na Aaron ay isang hindi maayos na pagtalon. Gayunpaman, pagkatapos tumalon pabalik-balik, maingat pa ring pinagmamasdan ng Aaron ang mga galaw ng 6 na unggoy na nagmamadali. Pero to be honest, the more you look, the more na nakakasilaw. Habang tinitingnan mo, mas napipilitin ka sa isang patay na sulok. Matigas ang bibig na walang silbi. Kung may kakayahan ka, ikaw ang tunay na kakayahan. Ang boses ay lumitaw ng angkop, ngunit bagaman ang tono ng boses ay tila napaka-normal, ito ay masyadong normal, na nagpahiya sa sinumang nakikinig dito. Ang Aaron ay pareho. Gayunpaman, alam niya na sa mas maraming oras na ito, mas maraming dahilan ang kailangan, at mas hindi siya maaaring kontrolin ng emosyon. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Aaron. Tapos biglang ngumiti ng tusong si Aaron. Sa pag-iisip nito, biglang kumilos si Aaron sa banal na hakbang ni Taisho, at pagkatapos ay inatake ng 72 way na Divine Sword ang unggoy gamit ang pulang lubad. Kasabay nito, sa ilalim ng proteksyon ng walang kamatayang itim na baluti at Frost Jade Armor, direktang inatake niya ito at gumawa ng isang puwang mula sa kanya. Ang susunod na segundo, pagkatapos ng Aaron sumiklab sa pagkubkob, hindi na siya idle, pabayaan ang simpleng depensa.
Huwag itapon ang lahat ng kakayahan ng nakaraang 7 Diyos, at matutunan mo lamang ang lahat ng kasanayan ng nakaraang 7 Diyos. Para sabihing mabangis din ang 6 na unggoy. Kahit na sa harap ng nakatutuwang pag-atake ng Aaron, hindi sila natatakot. Nang makita na ang 6 na unggoy ay kailangang umikot muli, ang Aaron ay hindi natatakot. Ang yuwang ay nagdagdag ng nagbabagang katahimikan sa pag-atake at pagtatanggol. Sa lakas ng nagbabagang katahimikan, makapangyarihan din ang Jade Sword ng Aaron at Skyfire Moonwheel. Hindi siya dumaranas ng anumang pagkatalo laban sa 6 na unggoy na Diyos. Gayunpaman, sa sitwasyong ito ng dalawang yugto ng pagkapatas, biglang umatras ang Aaron at direktang tinalikuran ang kapalit na sitwasyong ito. Ang ganitong uri ng kalokohang operasyon ay hindi masasabing kalokohan, ngunit masasabi lamang na bobo. Ito ay katumbas ng ganap na pagsuko ng kanilang sariling mga pakinabang at muling pagpoposisyon sa sitwasyon bilang uso ng pagkubkob. Bagamat walang sinabi ang 6 na God Monkey, kitang-kita na may bakas ng ngiti sa kanilang mga mukha. Alam nila na ang paglipat ni Aaron ay isang hanggal na hakbang, at tiyak na kaladkarin siya nito sa isang lugar na hindi na mababawi. Gayunpaman, natural na hindi papalampasan ng 6 na unggoy ang magandang pagkakataon. Sa kasalukuyan, direktang ipinapakita nila ang takbo ng pagkubkob at pumupunta sa Aaron hakbang-hakbang. Tumingin si Aaron sa 6 na tao nang may pagbabantay at maingat na umatras patungo sa likuran. Saglit lang, napilitan si Aaron sa isang dead corner. Malinaw, sa oras na ito, wala siyang paraan upang umatras. Nang makita ito, hindi napigilan ng 6 na God Monkey na mapangiti. Gayunpaman, halos sa oras na ito, ang Aaron, na napilitan sa isang desperado na sitwasyon, ay nagpakita rin ng isang madilim at nakakatakot na ngiti. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!